as you mentioned, Prof. Shelo, no, mamaya doon sa zona ni Pangulong Marcos, definitely, ano yan parang kumbaga checklist yan na nandun, represent yan mamaya ng numbers, GDP growth, mga ganyan, investments, mga ganong numero, hard numbers, na ipepresent mamaya doon sa talumpati ni Pangulong Marcos. Pero ang tanong po, beyond these numbers, nararamdaman po ba sa baba? Oo. Malaki talaga yung challenge kasi kita natin na for the past years din tumataas ang bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng pahayag ng patuloy nilang pagkaramdam ng paghihirap, yung pagkagutom. At yan nga yung malaking challenge ng Pangulo, no? Even to the extent ng pag-create ng trabaho, yung pag-attract ng investment sa Pilipinas, tumataas naman. Pero kung titingnan mo ang performance sa rehiyon, tayo ang may pinakamababang volume ng foreign investment. Tayo ang may pinakamababang debt to GDP, tayo may pinakamababang GDP per capita. GDP per capita, ibig sabihin yung kita na nakalaan sa bawat mamamayan, tayo ang pinakamababa. Tapos, yung debt to GDP natin, patuloy na tumataas. So, sang-ayon ako kay Aris na kasi hindi, sa usapin ng ekonomiya, napakahalaga din ng issue ng quality ng institusyon at usapin ng korupsyon. At for the past year, sa kabila ng mga nilalatag na issue ng ekonomiya, napakalaka din ng mga issues ng korupsyon na ikinakaharap natin. And I think this time, hindi na pwedeng takasan ng Pangulo ang magsalita laban sa korupsyon dahil ito ay nakakaapekto din sa pagiging attractive ng ating bansa sa paglago ng ating ekonomiya.